sa halip na sa platform ng LRT1, sa kalsada naipon ang mga pasahero sa ilan nitong mga istasyon. Ito'y matapos itong magpatupad ng limited operation dahil sa nangyaring mechanical problem kahapon. Kung hanggang kailan yan ipatutupad, alamin natin sa sentro ng balita ni Karen Villanda. Live, Karen? Audrey, stranded at hirap sa pagsakay ang mga pasahero sa Pasay City dito sa bahagi ng LRT1 EDSA Station kanina nga umaga. Ang dahilan, late na nilang nalaman na wala palang operasyon ang LRT1 sa EDSA Station at iba pang istasyon ngayong araw. Nag-ipon ang mga pasahero sa ilalim ng LRT1 EDSA Station kaninang umaga. Kasunod ng limitadong operasyon nito simula ngayong araw. Ayon kay Mary Ann, hindi niya alam na sarado ngayong araw ang LRT1 EDSA Station. Sobrang hassle kasi late na po. Lalo na daming gagawin sa trabaho. Half day na lang ang nito. In ko po sa work. Sa sobrang daming pasahero at punuan ang mga jeep, nagsulputan na ang mga tricycle, motorcycle taxi, habal at iba pang nangongontratang pampublikong transportasyon. 120 pesos ang singil ng mga habal mula EDSA Station hanggang Vito Cruz Station kung saan may operasyon ng LRT1. 50 pesos naman sa tricycle. Si Joy no choice kundi sumakay dahil late na rin siya sa trabaho. Buti kung lahat sila maiintindihan na kaya ka late because walang LRT. Siyempre, kailangan maghanap ka ng ibang ways of transport. Kaya ngayon, magta-tricycle, parang magka-cutting trip. Tricycle going to LRT station. Ilang mga tricycle driver din ang napagsabihan ang ibang driver dahil nagkakaagawan na sa pasahero. Bakit po yan ang nangyayari? Hindi kasi may pila kami natural doon, may toda kami. Eh kung mga salpak-salpak dun silang dumadating, hindi kami makakahagip ng pasahero ron. Kaya buwan dyan, lumaban na sila, hindi namin pakikialaman. Kasi sa looban, sa inyo? Oo, sa amin. Kasi kung isang pasahero, kahit bigay sila ng 50, baka itakbo nila. Eh patay ang oras namin. Hapon na mag-anunsyo kahapon ang pamunuan ng LRT1 na magpapatupad sila ng limitadong operasyon simula ngayong araw. Kabilang sa mga pansamantalang isinara ay ang Baclaran, EDSA at Libertad Station. Kasunod ito ng anunsyo nagkaaberya ang kanilang Generation 2 train set habang bumabiyahe sa Riles ng naturang istasyon bandang tanghali kahapon. Dun sa second generation na train set, merong ang bawat train kasi ay may tinatawag na bogie. Ito yung underbody or kumbaga sa mga kotse, yung under chassis niya. May parte doon na na-detach na-detach siya na dasgas yung track o yung rail. So dahil may portion na, as we shared dun sa release namin na naapektuhan yung tracks, kailangan siyang may mga series of track works or activities na kailangan gawin para ma-ensure pa rin yung system reliability and yung safety ng other passengers. Siyempre, dadaanan siya ng mga tren, magiging busy. So, kailangan maibalik siya sa dating condition. Pero nananatili ang kanilang operasyon magmula Fernando Poe Jr. Station hanggang Vito Cruz Station sa southbound at Hilpuyat hanggang Fernando Poe Jr. Station naman sa northbound. 3 araw magtatagal ang limitadong operasyon ng LRT1 pero posibleng mapaaga ito kung maisaayos na ang aberya sa tren. Audrey, bahagya ng nabawasan yung mga pasahero na nag-ipon dito kanina sa ilalim ng LRT1 EDSA Station. Ito na yung mga pasahero na sumasakay ng jeep na supposedly ay pasahero nga ng LRT, ng tren. Pero dahil wala nga tren ngayon, ay ito na yung means of transportation nila patungo pa Manila ay yung mga jeep o di kay mga tricycle at nagkalat din yung mga motorcycle taxi. Audrey. Okay, Karen, bahagya pang nabawasan yan. Pero nakikita namin ngayon dito sa monitor, marami pa rin yung mga pasahero dyan sa likuran mo. Pero ito ba'y aabot ng hanggang sa pasukan o sa school opening? Itong pagkakasara ng ilang estasyon ng LRT1, for sure mahihirapan yung mga estudyante kung mananatiling nakasarado yung ilang estasyon nito.
Yes, Audrey, nakausap natin yung pamunuan ng LRT1 at ang sabi nila, yung binigay nila na 3 araw na pagsasara ng istasyon ay mayroon na yung allowance doon sa target date nila na magagawa yung release ng tren. Kaya naman ang sabi nila ay hindi naman daw aabot ng susunod na linggo ay magagawa na at maibabalik na ang operasyon ng mga isinerang istasyon ng LRT. Ibang option yung mga pasahero sa ngayon. Yes, Audrey, ang ibang option ng mga pasahero sa ngayon, gaya ng mga sitwasyon ng mga pasahero kanina at hanggang ngayon, ay mayroon naman dito, no, Audrey, na mga jeep na nasasakyan yung mga pasahero. Pero syempre, hindi ito sapat gaya na lang ng sa tuwing may operasyon ng LRT1 dahil ang malaking bulto ng mga pasahero, Audrey, ang naisasakay sa isang tren pa lamang, no? Dahil nga wala itong operasyon, ay ito, naghihintay sila ng mga jeep, nagsisiksikan sila. Syempre, traffic, matagal din ang ikot ng mga jeep dito sa bahagi ng sa ibaba ng LRT1 EDSA station. Kaya naman po kung kayo ay babiyahe ngayon, planuhing maigi ang inyong biyahe at i-check po ang inyong mga ruta na pwedeng daanan at pwedeng sakyan. Meron naman dito, Audrey, na may mga tricycle, no, at ibang mga taxi at UV Express din. Kanina may nakita ko, Audrey. Okay, habaan na lang ang pasensya at konting tiis. Mas importanteng ayos at ligtas yung mga sasakyan nating LRT1. Maraming salamat, Karen Villanda.